Perpekto. Iyon ang tanging salitang naisip ni Police Major Marco De Leon habang pinagmamasdan ang kanyang pamilya. Ang ilaw mula sa mga kandila sa ibabaw ng malaking cake ay nagbibigay liwanag sa masayang mukha ng kanyang 8 taong gulang na anak, si Leo. Sa tabi nito, ang kanyang magandang asawa, si Isabelle, na may ngiti sa labi na kasing tamis ng icing sa cake. Ang tawa ng mga bisita, ang amoy ng pagkain, ang mga kumukutitap na palamuti sa kanilang malawak na hardin, lahat ay bumubuo ng isang larawan. Isang perpektong larawan ng isang matagumpay na lalaki. Make a wish, anak, bulong ni Isabelle, habang hawak ang balikat ni Leo. Pumikit si Leo at sa isang malakas na hininga, pinatay niya ang lahat ng 8 kandila. Nagpalakpakan ang lahat. Niyakap ni Marco ang kanyang anak, isang pakiramdam ng pagmamalaki ang bumalot sa kanyang dibdib. Ito ang buhay na pinaghirapan niya. Ito ang pangarap niya. Ngunit ang mga pangarap, gaano man kaganda, ay may katapusan. Makalipas ang 1 oras, paalis na ang mga huling bisita. Ang masayang hardin kanina ay unti-unti nang tumatahimik. Pumasok si Marco sa loob ng bahay para kumuha ng mainom. Pagbalik niya, napansin niyang wala na ang sigla kanina. Si Isabelle ay nagliligpit ng ilang regalo, at ang mga katulong ay nag-aayos na ng mga mesa. Si Leo, tanong ni Marco sa kanyang asawa. Nagkibit balikat si Isabelle. Nasa playground lang siguro sa likod, kasama ang mga pinsan niya. Kanina pa sila doon. Tumango si Marco at naglakad patungo sa maliit na playground sa dulo ng kanilang hardin. Ngunit habang papalapit siya, isang kaba ang nagsimulang kumalat sa kanyang dibdib. Tahimik. Masyadong tahimik. Ang swing ay walang sakay. Ang slide ay walang batang naglalaro. Walang mga tawa, walang mga sigaw. Leo, tawag niya, lumalakas ang boses. Leo, nasaan ka? Walang sumasagot. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Bilang isang pulis, sanay siya sa panganib. Ngunit bilang isang ama, ang katahimikang ito ay mas nakakatakot kaysa sa anumang putok ng baril. Tinakbo niya ang buong hardin. Sinilip niya ang bawat sulok. Leo! Lumabas si Isabelle mula sa bahay, baka sa mukha niya ang pag-aalala. Marco, anong nangyayari? Hindi ko makita si Leo. Doon na nagsimula ang gulat. Ang mga katulong ay nagsimulang maghanap. Tinawagan ni Isabelle ang mga kamag-anak na nakaalis na, nagbabaka sakaling sumama si Leo sa kanila. Bawat sagot ay isang pagtanggi, isang dagok sa kanilang papalubog na pag-asa. Biglang tumunog ang cellphone ni Marco. Isang kasamahan niya sa presinto. Sir, sabi ng boses sa kabilang linya. May nag-report na bata na nakitang mag-isa malapit sa gate ng subdivision ninyo. Sinasabi nilang sumakay daw sa isang itim na van. Nanlamig ang buong katawan ni Marco. Ang hangin ay tila nawala sa kanyang mga baga. Binitawan niya ang tawag at tumakbo palabas ng gate. Ang kanyang mga mata ay ligaw na naghahanap ng anumang bakas. At doon, sa gilid ng kalsada, nakita niya ito. Isang maliit na laruang kotse. Ang paboritong kotse ni Leo. Dinampot niya ito. Ang kanyang mga kamay, na sanay humawak ng baril ng may katatagan, ay nanginginig ngayon habang hawak ang isang piraso ng plastik. Ang perpektong larawan kanina ay biglang nagkadurog-durog. Ang kanyang pangarap ay naging isang bangungot. Bumalik siya sa loob, kung saan si Isabelle ay humahagulgol na. Ang kanyang isip ay nagliliyab. Huwag kang magpanik. Pulis ka. Isip, Marco, isip. Ngunit ang puso niya ay sumisigaw bilang isang ama. At sa gitna ng kaguluhan, muling tumunog ang kanyang cellphone. Isang unknown number. Nag-aalangan niyang sinagot ito. Hello? Isang boses na binago ng teknolohiya ang sumagot. Malamig. Walang emosyon. Major De Leon. Nasa amin ang anak mo. Humigpit ang hawak ni Marco sa cellphone. Sino ka? Anong kailangan ninyo? Simple lang, sabi ng boses. Pera. 50 milyon. Huwag kang tatawag ng pulis o hindi mo na makikita ang anak mo. Tatawag kami ulit para sa instructions. Click. Napatitig si Marco sa kawalan. 50 milyon. Ang halaga ng buhay ng kanyang anak. Ang mundo niya ay gumuho sa loob lamang ng ilang oras. Ngunit hindi pa doon nagtatapos ang gabi.
Habang yakap niya si Isabel na walang tigil sa pag-iyak, at habang ang isip niya ay sinusubukang bumuo ng isang plano, nag-vibrate ang kanyang cellphone. Hindi isang tawag. Isang text message. Mula sa isa pang unknown number. Binuksan niya ito, inaasahan na mula sa mga kidnapper. Ngunit ang mensahe ay iba. Mas nakakagimbal. Mas imposible. Alam ko kung nasaan ang anak mo. Pero may mga anak ka rin na kailangan mong malaman. Magkita tayo. Sa isang maliit na kwarto sa isang simpleng apartment sa Quezon City, ang mundo ni Elisa Reyes ay payapa. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang maliit na lampshade, sapat lang para makita niya ang tatlong pinakamahalagang tao sa kanyang buhay. Sa isang banig sa sahig, mahimbing na natutulog ang kanyang mga anghel. Si Miguel, ang panganay, na may buhok na kasing itim ng gabi, at kapag natutulog ay kumukunot ang noo, tila ba may malalim na iniisip. Sa tabi niya, ang kakambal nitong si Micaela, na may mahahabang pilik mata na nag-iiwan ng anino sa kanyang pisngi. At ang bunso, si Mateo, na nakayakap sa isang lumang unan, ang kanyang paghinga ay banayad at payapa. 8 taon. 8 taon na silang apat lang ang magkakasama. 8 taon na niyang itinatago ang sikreto sa likod ng kanilang mga mata, sa hugis ng kanilang mga panga, sa ngiti na paminsan-minsan ay sumisilip sa kanilang pagtulog. Isang ngiti na kabisado niya. Isang ngiti na minsan na ring naging dahilan ng kanyang kaligayahan at ng kanyang pinakamalaking pighati. Tumayo siya at dahan-dahang lumabas ng kwarto, isinara ang pinto ng walang ingay. Ang mumunting sala ang kanyang naging kanlungan tuwing gabi, kung saan malaya siyang mag-isip, malayang alalahanin ang mga anino ng kahapon. Binuksan niya ang luma nilang telebisyon, hininaan ang volume para hindi magising ang mga bata. Isang breaking news ang bumungad sa kanya. Isang pamilyar na mukha ang nasa screen, puno ng pagkabalisa. Police Major Marco De Leon. Ang pangalan ay parang isang matalim na kutsilyo na tumusok sa kanyang puso. Ang lalaking minahal niya ng buong puso. Ang lalaking ama ng kanyang mga anak. At ang balita. Ang 8 taong gulang na anak ni Major Marco De Leon na si Leo De Leon, diumanong kinidnap mula sa kanilang tahanan. Napatakip si Elisa sa kanyang bibig. Ang hangin ay tila ninakaw mula sa kanya. Nakita niya ang larawan ni Leo, isang batang nakangiti na may mga matang katulad ng sa ama nito. Isang inosenteng bata. Kasabay ng pagkirot ng kanyang puso para sa batang hindi niya kilala ay ang pagbabalik ng isang alaala. Gabi. Sa hardin ng mansyon ng mga De Leon. Ang hangin ay mabango sa amoy ng sampagita. Nakatayo sila ni Marco sa ilalim ng puno, sa isang sulok kung saan walang makakakita sa kanila. Elisa, bulong ni Marco, hawak ang kanyang mga kamay. Pangako, aayusin ko ang lahat. Konting panahon lang. Pero, Sir Marco ang asawa ninyo. Live, sabi niya, inilagay ang isang daliri sa kanyang mga labi. Ako ang bahala. Ikaw ang mahal ko, Elisa. Ikaw at ang magiging anak natin. Hinawakan niya ang kanyang tiyan na noon ay nagsisimula palang umbok. Naniwala siya. Sa init ng mga kamay nito, sa sinseridad ng mga mata nito, naniwala siya. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa mata ni Elisa. Isang pangako na napako. Isang pangarap na sinira ng isang sulyap. Kinabukasan matapos ang gabing iyon. Naglilinis siya sa sala nang dumaan si Isabel, ang asawa ni Marco. Huminto ito at tinitigan siya mula ulo hanggang paa. Ang mga mata ni Isabelle ay malamig, puno ng galit na hindi nito itinatago. Walang salitang binitawan. Isang tingin lang. Isang tingin na nagsasabing isa siyang basura, isang ahas na pumasok sa kanilang paraiso. Sa tingin na iyon, alam ni Elisa na tapos na ang lahat. Alam niyang wala siyang laban. Bumalik siya sa kasalukuyan. Ang mukha ni Marco sa dihi ay puno ng sakit. Ang sakit na iyon, naramdaman na niya noon. Ang sakit ng isang magulang na natatakot para sa kanyang anak. Alam niya ang pakiramdam. Araw-araw, sa loob ng 8 taon, iyon ang takot na dinadala niya, ang takot na baka isang araw ay may mangyaring masama sa kanyang 3 anak. Napatingin siya sa kanyang lumang cellphone na nasa ibabaw ng mesa. Ang desisyon ay unti-unting nabubuo sa kanyang isipan, kasabay ng mabigat na paghinga. Paano kung guluhin ko lang ang lahat? Tanong ng isang bahagi ng kanyang isip. Tahimik na ang buhay ninyo.
Huwag mo nang buksan ang nakaraan. Ngunit nakita niya ulit ang larawan ni Leo sa isang bata. Kapatid ng kanyang mga anak sa dugo. Hindi niya ito kaya. Hindi niya kayang manahimik lang habang ang isang inosenteng bata ay nasa panganib. At hindi niya kayang makita ang lalaking minsan niyang minahal na nagdurusa ng ganito, lalo na kung mayroon siyang nalalaman. Isang maliit na detalye na maaaring makatulong. Kinuha niya ang cellphone. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang tinatype ang isang numero na matagal na niyang sa ulo. Isang numero na minsan lang niya tinawagan sa loob ng 8 taon at hindi pa nito sinagot. Ngayon, hindi siya tatawag. Magte-text siya. Dinampot niya ang kanyang cellphone, ang puso niya ay kumakabog na parang tambol. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang tinatype ang mga salitang babago sa lahat. Alam ko kung nasaan ang anak mo. Pero may mga anak ka rin na kailangan mong malaman. Magkita tayo. Pinindot niya ang send. Walang pag-aalinlangan. Ito na ang hudyat. Ngunit hindi pa siya tapos. Huminga siya ng malalim. Kailangan nitong malaman ang buong katotohanan. Kailangan nitong marinig mula sa kanya. Dinyal niya ang parehong numero. Nagring ito ng 1 beses 2 beses. In-end niya ang tawag bago pa man ito masagot. Hindi pa niya kayang marinig ang boses nito. Bumalik siya sa kwarto. Tinitigan niya ang natutulog na mukha ni Miguel, ni Micaela at ni Mateo. Ang kanyang mga anak. Ang kanilang mga anak. Hinaplos niya ang buhok ni Miguel. Patawarin ninyo si Mama, bulong niya sa hangin. Pero kailangan niyang malaman kung sino ang papa ninyo. Bumalik siya sa sala, kinuha ang cellphone, at idinyal muli ang numero. Sa isip niya, nag-aapoy ang isang determinasyon. Hindi na ako ang Elisa na tumakbo noon, sabi niya sa sarili. Isa na akong ina. At poprotektahan ko ang lahat ng anak ko. Nang may sumagot sa kabilang linya, hindi na siya nag-atubili. Marco, kailangan mong makita ang mga anak mo, ang mga anak natin. At bago pa man siya makarinig ng anumang sagot, pinatay niya ang tawag. Ang katahimikan sa kanyang apartment ay biglang napuno ng bigat ng mga salitang binitawan niya. Ang mga anino ng kahapon ay hindi na mga anino lamang. Sila ay nagbabalik. Ang bawat metro na tinatakbo ng sasakyan ni Marco ay parang 1 kilometro. Ang address na ibinigay sa text message ay nagdala sa kanya sa isang bahagi ng Quezon City na malayo sa kanyang mundo, isang lugar na siksikan, maingay at puno ng buhay na simple at magulo. Malayo sa tahimik at malawak na mga kalsada ng kanyang subdivision. Ang kanyang isip ay isang bagyo. Isang bahagi, ang pagiging pulis niya, ay sumisigaw ng pag-ingat. Ito ay maaaring isang patibong. Isang masalimuot na plano ng mga kidnapper para lituhin siya. Ang galit ay kumukulo sa kanya, galit sa taong naglalaro sa kanyang desperasyon. Ngunit ang isa pang bahagi, ang pagiging ama niya, ay kumakapit sa manipis na hibla ng pag-asa. Alam ko kung nasaan ang anak mo. Ang mga salitang iyon ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan. Paano kung totoo? Paano kung ang taong ito ang susi para maibalik si Leo? Ang mas hindi niya maintindihan ay ang kasunod na mensahe. May mga anak ka rin na kailangan mong malaman. Kalokohan. Isang paraan para guluhin ang isip niya. Isang paninira. Ipinark ni Marco ang kanyang sasakyan sa isang eskinita at naglakad patungo sa isang maliit na apartment building. Huminto siya sa harap ng pinto na may numerong ibinigay sa kanya. Huminga siya ng malalim, pinapakalma ang sarili, inihahanda ang kanyang sarili sa kung anuman ang naghihintay sa loob. Kumatok siya. Malakas. Madiin. Ilang sandali ng katahimikan, pagkatapos ay narinig niya ang mga yabag na papalapit. Dahan-dahang bumukas ang pinto. At ang mundo ni Marco ay huminto. Ang babaeng nakatayo sa harap niya ay hindi isang estranghero. Ang kanyang buhok ay mas mahaba na ngayon at may mga guhit ng pagod sa ilalim ng kanyang mga mata na wala doon noon. Ngunit ang mga matang iyon, ang hugis ng kanyang mukha walang duda. Elisa, bulong niya, ang pangalan ay tila dayuhan sa kanyang mga labi pagkatapos ng 8 taon. Si Elisa Reyes, ang dati nilang katulong. Ang babaeng minahal niya sa paraang bawal. Ang babaeng bigla na lang naglaho, kasabay ng akusasyon ng pagnanakaw. Nakatayo lang si Elisa doon, hawak ang pinto.
Ang katahimikan sa pagitan nila ay puno ng mga salitang hindi masabi, ng mga tanong na hindi matanong, ng sakit na hindi pa rin humihilom. Nakita ni Marco ang bakas ng gulat sa mga mata nito, ngunit mayroon ding isang bagay na bago, isang katatagan na hindi niya nakita noon. Pumasok ka, Marco, sabi ni Elisa sa wakas, ang kanyang boses ay mahina ngunit matatag. Pumasok si Marco sa maliit na sala. Ang galit at pagdududa ay bumalik, mas matindi pa ngayon. Ang lahat ng ito ay masyadong malaki ang pagkakataon. Ang pagkawala ni Leo at ang biglaang paglitaw ni Elisa. Hinarap niya ito, ang kanyang mga kamao ay nakakuyom sa kanyang tagiliran. Anong laro ito, Elisa? Ikaw ba ang nagpadala ng text? Tumango si Elisa, hindi inaalis ang tingin sa kanya. Paano? Paanong pagkatapos ng 8 taon, ngayon ka biglang lilitaw? Ang boses ni Marco ay tumataas, puno ng hinanakit. Nasaan ang anak ko? Anong kinalaman mo dito? Pera ba? Ito ba'y para sa pera? Isang uri ng blackmail. Isang pahiwatig ng sakit ang dumaan sa mukha ni Elisa sa salitang i-blackmail. Umiling siya. Wala akong kinalaman sa pagkawala ng anak mo, Marco. Maniwala ka. Kung gayon, bakit ngayon? Bakit ngayon ka lang nagpakita? Bago pa man makasagot si Elisa, isang maliit na boses ang narinig mula sa isang kwarto. Mama! At biglang bumukas ang pinto ng kwarto. Lumabas ang 3 bata. 3. Isang batang lalaki na mukhang mga 7 ang edad. Isang batang babae na kamukhang kamukha nito, malamang ay kakambal. At isa pang mas batang lalaki na sumusunod sa kanila. Napatigil silang lahat nang makita si Marco, ang estranghero sa kanilang sala. Nagtago sila sa likod ni Elisa, sumisilip sa kanya ng may pag-usisa. Mama, sino po siya? Tanong ng batang babae. Naramdaman ni Marco na tila huminto ang pag-ikot ng mundo. Ang hangin ay nawala sa kanyang mga baga. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na dagundong ng dugo sa kanyang mga tainga. Tumingin siya mula sa mga bata pabalik kay Elisa. At pagkatapos ay tumingin siyang muli sa mga bata, pinag-aaralan ang kanilang mga mukha. Ang seryosong ekspresyon ng panganay na lalaki. Ang mga biloy sa pisngi ng batang babae kapag gumingiti ito ng bahagya. Ang hugis ng mga mata ng bunso. Lahat pamilyar. Lahat ay parang salamin ng kanyang sariling mukha noong bata pa siya. Ang panganay na lalaki, si Miguel, ay humakbang palayo sa likod ng kanyang ina at tinitigan siya ng diretsyo. Walang takot. Tanging purong pag-usisa. Sa mga matang iyon, nakita ni Marco ang sarili niya. Elisa, ano-ano nang ibig sabihin ito? Nautal niyang tanong, ang kanyang boses ay naging isang mahinang bulong. Hindi sumagot si Elisa. Sa halip, kumuha siya ng isang brown envelope mula sa ibabaw ng maliit na mesa. Dahan-dahan niyang inilabas ang mga laman nito, 3 piraso ng papel. Inabot niya ito kay Marco. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang kinukuha ang mga dokumento. Mga birth certificate. Binasa niya ang pangalan sa una. Miguel Reyes. Binasa niya ang pangalan sa pangalawa. Micaela Reyes. At sa pangatlo, Matthew Reyes. At pagkatapos, ang kanyang mga mata ay napunta sa isang linya na paulit-ulit sa lahat ng 3 papel. Ang linya na sumunod sa key father's name. Ang pangalan niya, Marco de Leon. Ang mga papel sa kamay ni Marco ay tila mas mabigat kaysa sa kanyang baril. Ang bawat letra ng pangalan niya na nakasulat sa mga ito ay isang dagok sa kanyang dibdib, isang paalala ng isang nakaraan na akala niya ay matagal nang nakabaon. Tumingin siya mula sa mga birth certificate, sa mga mukha ng 3 bata na nakatingin sa kanya ng maihalong pagtataka at takot, at pabalik sa mga mata ni Elisa. Ang mga mata ni Elisa ay hindi nagmamakaawa, sila ay nagsasabi ng isang katotohanang hindi na maitatanggi. Ang isip niya bilang pulis ay biglang pumalit sa naguguluhang puso niya. Panganib. Ito ang unang pumasok sa isip niya. Kung sino man ang kumuha kay Leo, alam nila ang tungkol kay Elisa. Ang text message ay patunay. Kung kaya nilang kunin ang anak niya sa loob ng isang ligtas na subdivision, kaya rin nilang saktan ang mga taong ito sa isang bukas na apartment. Kailangan ninyong sumama sa akin, sabi ni Marco, ang boses niya ay biglang naging malamig at may otoridad. Hindi ito isang pakiusap. Ito ay isang utos.
Ngayon na, nakita niya ang pag-aalangan sa mukha ni Elisa. Ngunit nakita rin niya ang pag-unawa. Tumango ito ng dahan-dahan. Mga anak, sabi ni Elisa sa malumanay na boses, magbihis kayo. Aalis tayo kasama si Tito Marco. Ang salitang tito ay tumama kay Marco. Isang estranghero sa sarili niyang mga anak. Ang biyahe ay puno ng katahimikang nakakabingi. Si Elisa ay nasa passenger seat, nakatingin lang sa labas ng bintana. Sa likod, ang tatlong bata ay tahimik, marahil ay nararamdaman ang bigat ng sitwasyon. Ang mga mata ni Marco ay palipat-lipat sa daan at sa rearview mirror. Doon niya nakikita sila. Si Miguel, seryosong nakatingin sa labas, ang kanyang maliit na panga ay matigas, tulad niya kapag malalim ang iniisip. Si Micaela, pinaglalaruan ang lailayan ng kanyang damit, paminsan-minsan ay sumusulyap sa kanya, ang kanyang mga mata ay puno ng tanong. At si Mateo, nakasandal sa balikat ng kanyang kuya, halos tulog na. Sa bawat sulyap, parang nakikita niya ang mga piraso ng kanyang sarili. Ang pagkakasala ay parang isang laso na dahan-dahang kumakalat sa kanyang sistema. Paano? Paano niya nagawang talikuran ang babaeng ito? Paano niya nagawang maniwala sa isang kasinungalingan? Hindi ako magnanakaw, Marco, biglang sabi ni Elisa, binasag ang katahimikan. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit walang bahid ng pag-aalinlangan. Hindi ko kailanman gagawin iyon. Hindi lumingon si Marco. Ang kanyang mga kamay ay humigpit sa manibela. Ang kwintas ay nakita sa mga gamit mo, Elisa. Lahat ng ebidensya. Isang patibong iyon, putol niya. Alam mo sa puso mo na hindi ko iyon magagawa. Natahimik si Marco. Dahil totoo. Sa kaibuturan niya, kahit noon, may isang bahagi sa kanya na nagduda. Ngunit mas madaling maniwala sa kasinungalingan. Mas madaling maniwala na si Elisa ay isang magnanakaw, kaysa harapin ang katotohanan na ang kanyang mundo ay guguho. Mas madaling piliin ang kanyang karera, ang kanyang kiperpektong kipamilya. Biglang nagring ang kanyang cellphone, ang tunog ay parang isang alarma sa loob ng tahimik na sasakyan. Nakita niya ang pangalan sa screen, Isabel. Humugot siya ng isang malalim na hininga bago sagutin. Hello? Marco? Nasaan ka na? May balita na ba? Bakit hindi mo sinasagot ang mga tawag ko? Diyos ko, hindi ko na alam ang gagawin ko. Ang boses ni Isabelle ay puno ng gulat at pag-iyak. Napapikit si Marco. Ang bawat salita ng kanyang asawa ay parang isang akusasyon. May sinusundan akong lead, Isabel. Kailangan kong mag-focus. Anong lead? Sabihin mo sa akin. Karapatan kong malaman. Hindi ko pa masabi. Masyadong delikado. Tatawagan kita kapag may sigurado na. Maghintay ka lang dyan. Pero Marco. Pinatay niya ang tawag. Ang pagsisinungaling ay dumating ng napakadali at iyon ang mas nagpabigat sa kanyang dibdib. Nagsinungaling siya sa kanyang asawa para protektahan sino? Si Elisa. Ang mga anak na ngayon lang niya nakilala? O ang katotohanan na unti-unti niyang natutuklasan? At kasabay ng pagpatay niya sa tawag, isang alaala ang biglang bumalik sa kanya, malinaw na parang kahapon lang nangyari. Ang araw na pinaalis si Elisa. Matapos makita ang mga gamit nito na inihagis palabas ng mga security guard, pumasok siya sa loob. Nakita niya si Isabel na nakatayo malapit sa bintana, nakatanaw sa papalayong si Elisa. Lumapit siya para yakapin ito, para pagaanin ang loob nito. Ngunit nang makita niya ang mukha ng kanyang asawa, hindi kaluwagan o lungkot ang nakita niya. Ito ay tagumpay. Isang tahimik, malamig na tagumpay. Isang ngiti na hindi umabot sa mga mata nito. Isang ekspresyon ng isang taong nanalo sa isang laban na hindi niya alam na nangyayari pala. Ang alaalang iyon, na 8 taon niyang isinantabi, ay bumalik ngayon na may bagong, nakakatakot na kahulugan. Nakarating sila sa isang safe house ng pulisya, isang simpleng bahay sa isang tahimik na lugar. Inayos niya ang lahat para manatili sila doon. Ligtas kayo dito, sabi niya kay Elisa, habang pinapanood ang mga bata na maingat na inilalapag ang kanilang mga mumunting bag. Walang nakakaalam ng lugar na ito maliban sa akin at sa hepe ko. Tumango si Elisa, ang kanyang mga mata ay nagpapasalamat, ngunit mayroon pa ring takot. Tumayo si Marco sa may pintuan, pinagmamasdan ang eksena.
Isang ina at ang kanyang 3 anak sa isang lugar na hindi nila tahanan. At siya ang dahilan ng lahat ng ito. Biglang nag-vibrate ulit ang kanyang cellphone. Isang text message. Mula sa parehong numero ng kidnapper. Nanginig ang kanyang kamay habang binubuksan ito. Ang unang nakita niya ay isang litrato. Si Leo. Nakatali sa isang upuan sa isang madilim na kwarto, may pering sa mata at tape sa bibig. Buhay siya, ngunit ang takot sa kanyang mukha ay isang kutsilyong humiwa sa puso ni Marco. Pagkatapos, nabasa niya ang mga salita sa ilalim ng litrato. Mga salitang nagpatigil sa kanyang paghinga at nagpabagsak sa kanyang buong mundo. Huwag isali ang asawa mo. Siya ang dahilan ng lahat ng ito. Ang safe house ay malinis, walang laman at walang kaluluwa. Ang mga pader ay puti, ang mga kasangkapan ay simple. Walang mga larawan, walang mga palamuti, walang anumang bakas ng isang tahanan. Para kay Elisa, ito ang perpektong lugar para sa kanila ngayon, isang blankong espasyo kung saan walang mga anino ng kahapon na maaaring sumunod. Inilabas niya ang iilang damit mula sa kanilang mga bag, ang kanyang mga kilos ay kalmado at mailayunin. Kailangan niyang lumikha ng isang piraso ng normalidad sa gitna ng kaguluhang ito para sa kanyang mga anak. Iyon ang kanyang tanging iniisip. Mama, saan po tayo matutulog? Tanong ni Micaela, ang kanyang boses ay isang maliit na bulong. Ngumiti si Elisa. Dito, anak. Pansamantala. Isipin ninyo na lang na isa itong adventure. Ngunit habang inaayos niya ang kanilang munting mundo, ang kanyang mga mata ay palihim na sumusulyap kay Marco. Nakatayo ito sa isang sulok, hindi alam kung ano ang gagawin. Ang police major na kinatatakutan ng mga kriminal ay tila nawawala sa loob ng isang maliit na bahay, kasama ang 3 bata na hindi niya kilala. Nakita ni Elisa ang pag-aalinlangan sa kanyang mga mata, ang pagkailang sa kanyang mga kilos. Nakatingin siya sa mga bata na parang mga babasaging bagay na hindi niya alam kung paano hawakan. At sa sandaling iyon, nakaramdam si Elisa ng isang bagay na matagal na niyang hindi naramdaman para sa lalaking ito, awa. Maya-maya, sinubukan ni Marco na lumapit sa mga bata. Kinuha niya ang isang maliit na bola na nakita niya sa isang kahon. O gusto ninyong maglaro? Tanong niya, ang kanyang boses ay alanganin. Si Mateo, na laging sabik sa laro, ay agad na lumapit. Ngunit si Miguel, ang seryoso at mapagmasid niyang anak, ay nanatili sa tabi niya, ang mga mata ay nakatitig kay Marco, sinusuri ito, tinitimbang. Sinubukan ni Marco na ipasa ang bola kay Miguel. Ngunit ang pagpasa niya ay masyadong malakas. Tumama ito sa pader at gumulong pabalik sa kanyang paanan. Isang maliit na kabiguan, ngunit para kay Elisa, ipinakita nito ang lahat. Si Marco ay sanay mag-utos, sanay sa aksyon, ngunit hindi siya sanay maging isang ama. Isang maliit, marupok na pag-asa ang nagsimulang sumibol sa puso ni Elisa. Marahil, sa likod ng uniforme at ng ranggo, naroon pa rin ang Marco na minahal niya, ang Marco na mahina, ang Marco na nangangailangan din ng tulong. Habang nagpapatuloy ang alanganing laro, tahimik na lumapit si Micaela kay Marco. Ang kanyang mga kamay ay nasa likod niya, may itinatago. Para sa iyo po, sabi ni Micaela sa mahinang boses, iniabot ang isang piraso ng papel. Kinuha ni Marco ang papel. Tumingin si Elisa. Ito ay isang drawing. 5 stick figures na magkakahawak kamay sa ilalim ng isang malaking araw. 4 na maliliit na tao at isang malaking malaki. Nakasulat sa ibabaw ng mga ulo nila, Mama, Miguel, Micaela, Mateo. At sa ibabaw ng pinakamalaking stick figure na nakasulat sa nanginginig na sulat kamay ng isang bata ay isang salita. Papa. Nakita ni Elisa ang pagbabago sa mukha ni Marco. Ang kanyang mga balikat ay tila bumagsak. Ang kanyang mga mata ay nanatili sa drawing. Ang kanyang paghinga ay huminto. Inangat niya ang kanyang tingin at tumingin kay Elisa, at sa mga mata niya, nakita ni Elisa ang lahat, ang pagsisisi, ang sakit, ang pagkalito, at isang bagay na mas malalim pa, isang bagay na halos maging pagmamahal. Ang sandaling iyon, ang tahimik na koneksyon sa pagitan nila, ay parang isang pangako. Ngunit ang mga pangako, tulad ng natutunan ni Elisa sa masakit na paraan, ay madaling masira. Isang malakas, galit na katok sa pinto ang bumasag sa katahimikan. Agad na naging alerto si Marco. Ang kanyang katawan ay naging tensyonado. Ang pagiging pulis niya ay bumalik.
Sumenyas siya kay Elisa na ilayo ang mga bata. Sino yan? Bulong ni Elisa, ang kaba ay biglang bumalik. Hindi sumagot si Marco. Ang takot sa kanyang mukha ay sapat ng sagot. Dahan-dahan siyang lumapit sa pinto. Huminga siya ng malalim bago ito buksan. At doon nakatayo ang kanyang asawa. Si Isabel Valencia de Leon. Perpekto ang ayos, mula sa kanyang mamahaling sapatos hanggang sa kanyang buhok na walang isang hiblang wala sa lugar. Ngunit ang kanyang mukha ay isang maskara ng galit. Ang mga mata ni Isabel ay lumipat mula kay Marco at pagkatapos ay tumingin sa loob ng bahay. Una niyang nakita si Elisa. Isang sulyap ng pagkasuklam ang dumaan sa kanyang mukha. At pagkatapos, nakita niya ang mga bata na ngayon ay nakakapit na sa palda ni Elisa. Nakita ni Elisa ang eksaktong sandali na naintindihan ni Isabel ang lahat. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Ang kanyang bibig ay bahagyang bumuka. Tumingin siya mula sa mukha ni Miguel, papunta kay Micaela, at sa huli kay Mateo. At pagkatapos, tumingin siya pabalik kay Marco. Ang pagkalito sa kanyang mukha ay mabilis na napalitan ng isang bagay na mas madilim, mas mapanganib. Pumasok si Isabel sa loob, ang bawat hakbang ay mabigat. Ano nang ibig sabihin nito, Marco? Tanong niya, ang kanyang boses ay nanginginig sa pinipigilang galit. Sino ang babaeng ito? At sino ang mga batang yan? Isabel, umuwi ka na. Mag-usap tayo sa bahay, sabi ni Marco, sinusubukang kontrolin ang sitwasyon. Ngunit hindi nakinig si Isabel. Ang kanyang tingin ay nakatuon kay Elisa. Ikaw, sabi niya, ang bawat salita ay puno ng lason. Ang magnanakaw. Ang ahas. Paano ka nagkaroon ng lakas ng loob na magpakita ulit? At dala mo pa ang mga bunga ng kasalanan mo. Naramdaman ni Elisa na humigpit ang kapit ng kanyang mga anak sa kanya. Ang galit na matagal na niyang ibinaon ay nagsimulang umakyat mula sa kanyang dibdib, isang galit na hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa kanyang mga anak. Wala kang karapatang pagsalitaan ang mga anak ko ng ganyan, sabi ni Elisa, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit matigas na parang bakal. Tumawa si Isabel, isang tawang walang saya. Mga anak mo. O mga anak na ginamit mo para sirain ang pamilya ko. Sabihin mo, magkano ang kailangan mo para lumayo ulit? Katulad ng dati. Tama na, Isabel, sigaw ni Marco. Ngunit huli na. Ang labanan ay nagsimula na. Dalawang ina na nag-aagawan hindi lang sa isang lalaki, kundi sa kanilang sariling kahulugan ng pamilya. Humakbang si Marco at sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang bangungot na ito, gumawa siya ng isang malinaw na pagpili. Pumagit na siya sa dalawang babae. Ngunit hindi siya humarap kay Elisa. Humarap siya sa kanyang asawa. Ang kanyang katawan ay naging isang pader, isang harang sa pagitan ni Isabelle at nina Elisa at ng tatlong batang nanginginig sa likod nito. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Isabel. Ang kanyang mukha ay puno ng pagod at isang pinal na desisyon. Tama na, Isabel. Umuwi ka na. Ang imahe ni Isabel, puno ng galit sa pintuan ng safe house, ay nakatatak sa isip ni Marco habang nagmamaneho siya sa kadiliman ng gabi. Ang mga salitang binitiwan niya, umuwi ka na, ay parang isang pader na itinayo niya sa pagitan ng kanyang nakaraan at ng kanyang kasalukuyan. Ngunit anong silbi ng pader kung ang pundasyon mismo ay gawa sa kasinungalingan? Huwag isali ang asawa mo. Siya ang dahilan ng lahat ng ito. Ang text message ng kidnapper. Ang tingin ng tagumpay sa mukha ni Isabel 8 taon na ang nakalipas. Ang determinasyon sa mga mata ni Elisa. Ang drawing ni Micaela. Ang lahat ng ito ay mga piraso ng isang puzzle na ngayon lang niya sinubukang buuin. Hindi na siya ang Marco de Leon na sunod-sunuran sa agos para protektahan ang isang perpektong imahe. Isa siyang pulis. At may krimen na kailangan niyang lutasin, isang krimen na hindi pa pala tapos. Ang una niyang pinuntahan ay isang lugar na pamilyar sa kanya, ngunit bihira niyang puntahan, ang records archive ng presinto. Isang kwartong malamig, tahimik at amoy lumang papel. Dito, ang mga kasinungalingan at katotohanan ay parehong natutulog sa loob ng mga maninipis na folder. Ginamit niya ang kanyang otoridad para hanapin ang isang lumang kaso. Case file #734. Theft. Accused, Elisa Reyes. Nang mahanap niya ang folder, naramdaman niya ang bigat nito sa kanyang mga kamay. Binuksan niya ito.
Nandoon ang lahat. Ang statement ng mga security guard. Ang listahan ng nawawalang gamit. Ang litrato ng isang mamahaling kwintas na may diamante. At sa dulo ng closing report, ang pirma niya. Major Marco De Leon. Isang pirma na nagsara sa kaso at tumatak sa kasalanan ng isang inosenteng tao. Pinag-aralan niya ang litrato ng kwintas. Naaalala niya ito. Isang regalong ibinigay niya kay Isabelle para sa kanilang anibersaryo. Isang bagay na mahalaga. Imposibleng mawala lang. Isinara niya ang folder. Ang mga papel ay hindi sapat. Kailangan niya ng isang taong nandoon. Sumunod niyang pinuntahan ang isang maliit na bahay sa Marikina. Ang bahay ni Manang Celia, ang kanilang dating mayordoma na nagretiro na. Si Manang Celia ang isa sa mga unang taong nakilala niya sa bahay. Isang babaeng may mabuting puso at matalas na mata. Nagulat si Manang Celia nang makita siya sa kanyang pintuan sa gitna ng gabi, ngunit agad niya itong pinapasok. Major Marco, sabi ng matanda, ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Napanood ko sa balita ang nangyari kay Leo. Kumusta na po kayo? Ayos lang po kami, Manang. May kailangan lang po akong itanong. Tungkol po ito sa nangyari 8 taon na ang nakalipas. Tungkol kay Elisa. Nakita ni Marco ang pagbabago sa mukha ni Manang Celia. Ang pag-aalala ay napalitan ng isang mahabang katahimikan at pagkatapos ay isang malalim na pagbuntong hininga. Alam kong darating ang araw na itatanong mo iyan, sabi nito. Matagal kong hinintay. Manang, kailangan kong malaman ang totoo. Ano po ba talaga ang nangyari? Umiling si Manang Celia, ang kanyang mga mata ay may bahid ng lungkot. Wala pong kasalanan si Elisa, sir. Alam po naming lahat na nagtatrabaho doon noon. Si Ma'am Isabel selosa po siyang tao. Mula nang mapansin niyang naging malapit kayo kay Elisa, nagbago na ang pakikitungo niya. Palagi na siyang may parinig, palagi na siyang may patama. Huminga ng malalim ang matanda. Ang kwintas na iyon naaalala ko pa, ilang linggo bago ang insidente, naririnig ko si Ma'am Isabel na kausap ang isang tao sa telepono. Sinasabi niyang nawawala ang kwintas niya. Nagtataka nga ako dahil kinabukasan ay nakita ko itong suot niya ulit. At pagkatapos bigla na lang itong lumitaw sa mga gamit ni Elisa. Ang mga salita ni Manang Celia ay parang mga martilyong pumupukpok sa isip ni Marco. Kausap ang isang tao sa telepono nawawala ang kwintas. Isang ideya ang biglang pumasok sa kanyang isip. Isang ideya na napakatalino ngunit nakakatakot. Insurance. Nagpaalam siya kay Manang Celia at bumalik sa kanyang sasakyan. Hindi siya umuwi. Pumunta siya sa kanyang opisina sa presinto. Sa tulong ng kanyang computer, ginamit niya ang kanyang police access para buksan ang isang database na hindi basta-basta nabubuksan ng kahit sino, ang National Database ng mga insurance claims. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang tinatype niya ang pangalan, Isabel Valencia de Leon. Petsa, 8 taon na ang nakalipas. Ilang sandali at lumabas ang isang resulta. Isang claim. Mula sa isang malaking insurance company. Policyholder, Isabel Valencia de Leon. Item claimed, lost diamond necklace. Binuksan niya ang file. Lumabas ang isang litrato. Ang parehong kwintas. Ang bawat detalye, bawat kislap ng diamante, ay parehong-pareho sa litrato mula sa police report. Ngunit hindi iyon ang nagpatigil sa paghinga ni Marco. Ang petsa. Ang petsa kung kailan isinampa ang claim. October 15, 2016 na. 2 linggo. 2 linggo bago ang araw na natuklasan ang kwintas sa mga gamit ni Elisa. 2 linggo bago siya pinaalis na parang isang kriminal. Napatitig si Marco sa screen. Ang 2 dokumento, ang police report at ang insurance claim, ay magkatabing nakabukas. Ang isa ay nagsasabing ninakaw ang kwintas noong katapusan ng Oktubre. Ang isa ay nagsasabing nawala ito at na-claim na sa insurance noong kalagitnaan ng Oktubre. Isang kasinungalingan. Isang malinaw, kalkulado at malupit na kasinungalingan. Ginamit ni Isabel ang isang kwintas na naisampa na niya sa insurance para ipahamak ang isang babaeng wala namang kalaban-laban. At siya ang naging instrumento. Siya ang naging bulag. Siya ang humatol. Isang malamig na pakiramdam ang gumapang sa kanyang likod,
isang halo ng galit at matinding pagsisisi. At sa gitna ng kanyang pagkatulala, tumunog ang kanyang cellphone. Isang kasamahan niya mula sa Cybercrime Division, si Officer Reyes. Sir, sabi ni Reyes sa kabilang linya, ang kanyang boses ay propesyonal. May update na kami sa burner phone. Anong balita? Tanong ni Marco, sinusubukang ibalik ang otoridad sa kanyang boses. Sir, na-trace na namin yung pinagbilhan. Isang maliit na tindahan ng cellphone sa may Project 4. Project 4. Ang lugar ay pamilyar. Okay, good work. Ipadala mo sa akin ang eksaktong address. Opo, sir. Sabi ng may-ari ng tindahan, naaalala niya yung bumili. At sir, chinek namin ang lokasyon, malapit lang daw po sa bahay ng bayaw ninyo kay Hector Valencia. Ang biyahe pa uwi ay isang malabo, galit na alaala para kay Isabel. Ang sterile na katahimikan ng kanyang mamahaling kotse ay isang malaking kabalintunaan sa sigaw na nag-aalab sa loob ng kanyang dibdib. Umuwi ka na. Ang mga salita ni Marco. Simple lang pero ang bigat ay parang isang sampal. Sa harap ng babaeng iyon. Sa harap ng mga bastardo nito. Ipinagtanggol niya sila. Pinili niya sila. Pagpasok niya sa malaki at walang taong bahay nila, ang katahimikan ay sumalubong sa kanya na parang isang insulto. Ang bahay na ito, na binuo niya para maging isang perpektong dambana, para sa kanilang perpektong pamilya, ay isa na ngayong malamig na nitso. Ang galit na pinipigilan niya sa buong biyahe ay sumabog. Nakita niya ang isang naka-frame na family picture sa ibabaw ng isang mesa, silang tatlo, si Marco, siya, at si Leo, nakangiti sa kamera noong nakaraang Pasko. Ang larawan ng kasinungalingan. Sa isang sigaw, hinablot niya ito at ibinato sa pader. Ang tunog ng nabasag na salamin ay umalinggaw sa buong bahay. Napatitig siya sa mga piraso sa sahig, sa mga mukha nilang watak-watak. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Ang galit ay dahan-dahang napalitan ng isang bagay na mas malamig, mas malalim. Takot. Dahil sa ilalim ng lahat ng kanyang galit at pagkasuklam, alam niya kung sino ang may kasalanan sa lahat ng ito. At hindi lang si Elisa. Nanghihinang naupo siya sa sofa, at ang alaala ng isang pag-uusap ilang araw na ang nakalipas ay bumalik sa kanya, malinaw at masakit. Nasa isang mamahaling coffee shop sila ng kanyang nakatatandang kapatid, si Hector. Umiiyak siya, ang kanyang makeup ay bahagyang kumakalat. Bumalik siya, Hector, sabi niya, ang boses ay nanginginig. Yung katulong. At hindi lang siya nag-iisa. May dala siyang 3 bata. Mga anak daw niya kay Marco. Ano? Gulat si Hector. Sigurado ka ba, ate? Nakita ko sila. Kamukhang-kamukha niya. Hector, paano kung iwan kami ni Marco? Paano kung piliin niya sila? Lahat ng pinaghirapan ko mawawala. Ang buhay natin, ang pangalan ng pamilya natin masisira. Hinawakan ni Hector ang kanyang kamay. Huminahon ka, ate. Hindi mangyayari yan. Ngunit lalo lang siyang napahagulgol. Hindi mo naiintindihan. Kailangan namin ng pera para umalis, para makapagsimula ulit kung sakali. Kailangan ko ng paraan para patunayan kay Marco na kami ni Leo ang pamilya niya. Pero paano? Paano, Hector? Wala na akong magawa. Bumalik siya sa kasalukuyan. Ang mga salitang iyon. Ang kanyang desperasyon. Iyon ang naging mitsa. Kinuha niya ang kanyang cellphone, ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang hinahanap ang pangalan ng kanyang kapatid. Hector. Idinyal niya ito. Kailangan niyang bawiin ang kontrol. Sumagot ito sa unang ring. 8? Anong ginawa mo, Hector? Sigaw niya, ang boses ay puno ng akusasyon. Bakit mo ginawa to? Siraulo ka ba? Narinig niya ang gulat sa paghinga nito sa kabilang linya. Ate, ginawa ko to para sa'yo. Para sa atin. Sabi mo kailangan mo ng pera. Sabi mo kailangan mong patunayan ang isang bagay kay Marco. Tinutulungan lang kita. Tinutulungan? Sa pagnanakaw sa sarili mong pamangkin? Hector, may mga utang ka na naman sa sugal, di ba? Ito ang dahilan, hindi ako. Natahimik si Hector saglit. Pag-amin nito sa wakas, ang boses ay mahina na. Malaki ang talo ko. Pero naisip ko kung makakakuha ako ng pera,
mababayaran ko ang mga utang ko at mabibigyan pa kita para umalis kayo ni Leo kung kinakailangan. 2 ibon sa isang bato. Naisip ko ito na ang solusyon. Napapikit si Isabel, minasahe ang kanyang sentido. Ang katangahan ng kanyang kapatid ay hindi kapanipaniwala. Anong solusyon? Ginawa mong isang malaking gulo ang lahat. Kailangan mong ibalik si Leo. Ngayon din. Hindi ko na kaya, ate, narinig niyang sumigaw si Hector. Ang boses ay puno na ng takot. Hindi na ganun kadali. Masyado nang malaki to, may mga taong hinahanap na ako. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Hector! Huwag kang gagawa ng anumang katangahan. Ako ang bahala dito. Sundin mo lang ang sasabihin ko. Hindi, Ake. Hindi mo naiintindihan. Paano kung malaman ni Marco? Paano kung malaman ng pulis? Bago pa man makasagot si Isabel, isang tawag ang pumasok sa kanyang cellphone. Nakita niya ang pangalan na kumikislap sa screen. Marco. Isang malamig na kaba ang gumapang sa kanyang likod. Ibinaba niya ang tawag kay Hector. Sagutin mo, bulong niya sa sarili. Kumilos ka na parang normal. Kumilos ka na parang nag-aalalang asawa. Huminga siya ng malalim at sinagot ang tawag, inihahanda ang kanyang boses para umiyak. Marco. Oh, thank God, tumawag ka na. Ngunit ang boses na sumagot sa kanya ay hindi ang boses ng kanyang asawa. Ito ang boses ng isang pulis. Malamig. Walang emosyon. Walang anumang bakas ng pagmamahal o pag-aalala. Nasaan si Hector, Isabel? Nanigas si Isabelle. Ang kanyang puso ay tila huminto sa pagtibo. Alam ko na ang lahat. Bawat segundo ng katahimikan sa telepono ay parang isang siglong paghihintay. Nang ibaba ni Marco ang tawag, ang kanyang mga kamay ay nanatiling nakahawak sa cellphone, malamig na parang yelo. Hindi niya namalayan na nakarating na siya sa kanilang bahay. Ang bahay na dati niyang tinatawag na tahanan. Ngayon, isa na itong malaking haula. Pagpasok niya, ang unang bumungad sa kanya ay ang nabasag na picture frame sa sahig. Isang perpektong simbolo para sa kanilang wasak na pamilya. Nakita niya si Isabel na nakaupo sa sofa, ang likod ay tuwid, ang mukha ay kalmado na parang isang nagielong lawa. Ngunit sa ilalim ng katahimikang iyon, nakita ni Marco ang nag-aalab na galit. Hindi na siya nag-abala pang magsalita. Lumapit siya sa coffee table at inilapag ang isang kopya ng insurance claim at ang police report. Magkatabi. 2 dokumento, isang kasinungalingan. Ipaliwanag mo to, Isabel, sabi niya, ang kanyang boses ay walang emosyon na mas nakakatakot kaysa sa anumang sigaw. Tiningnan ni Isabelle ang mga papel at pagkatapos ay tumingin sa kanya. Walang gulat. Walang takot. Tanging isang malamig na pagtanggap na tapos na ang laro. Ano pa ang kailangan kong ipaliwanag, Marco? Mukhang alam mo na. Alam ko na, tumawa si Marco, isang tawang walang saya. Alam ko na niloko mo ako. Alam ko na sinira mo ang buhay ng isang inosenteng tao. Ang tanong ko, Isabelle, ay bakit? Bakit? Tumayo si Isabelle, ang kanyang katahimikan ay biglang nag-apoy. Nagtatanong ka kung bakit? Dahil mahal kita, Marco. Dahil ayokong mawala ka sa akin. Dahil nakita ko kung paano kanya tinitingnan. Nakita ko kung paano mo siya tinitingnan. Ano ang gusto mong gawin ko? Umupo na lang at panoorin siyang sirain ang pamilya ko. Walang sinisira si Elisa, jeet ni Marco. Tayo ang sumira sa kanya. Hindi, sigaw ni Isabel. Ginawa ko kung ano ang kailangan kong gawin para protektahan tayo. Para protektahan si Leo. Para protektahan ang pamilya ko. At kasama ba sa pagprotekta sa pamilya mo ang pagsisinungaling sa akin? Ang paggamit sa kapatid mo para kunin ang sarili nating anak? Ang boses ni Marco ay umabot na sa sukdulan. Doon, sa unang pagkakataon, nakita ni Marco ang isang bahid ng gulat sa mukha ni Isabel. Hindi ko siya inutusan. Nagkataon lang na desperado siya. Desperado ako. Nagsumbungan kami ng problema at iyon ang naging solusyon niya. Ang pag-amin ay parang isang kidlat na tumama sa silid. Ang lahat ng hinala ni Marco ay totoo. Ang babaeng pinakasalan niya, ang ina ng kanyang anak, ay sangkot sa lahat ng ito. Naramdaman niya ang isang bigat na gumulong palayo sa kanyang dibdib. Ang bigat ng pagdududa.
Ngunit ang pumalit dito ay mas mabigat pa. Ang bigat ng katotohanan. Tapos na tayo, Isabel, sabi niya, ang kanyang boses ay pinal na. Sasabihin ko ang lahat sa pulis. Pananagutan mo ito. Pananagutan ninyo ito ni Hector. Ngunit imbes na matakot, isang kakaibang ngiti ang lumitaw sa mga labi ni Isabelle. Isang ngiting mapait at puno ng panunumbat. Talaga, Marco. Gagawin mo yan, tanong niya, ang kanyang boses ay biglang naging kalmado at mapanganib. CJ. Gawin mo. Isumbong mo ako. Tingnan natin kung sino ang mas masisira. Humakbang siya palapit sa kanya, ang kanyang mga mata ay nagbabaga. Kapag ginawa mo yan, sisiguraduhin kong malalaman ng buong mundo kung sino ka. Isang police major na bumuntis sa sarili niyang katulong. Gagamitin ng pamilya ko ang lahat ng koneksyon nila para sirain ang karera mo. Ang pangalang De Leon na pinaghirapan mong itayo ay dudungisan ko hanggang sa wala nang matira. Hindi pa siya tapos. At si Leo, patuloy niya, ang bawat salita ay isang patalim. Kukunin ko siya. Pupunta ako sa korte at sasabihin kong isa kang irresponsableng ama, isang manloloko. Ipipinta kita bilang isang halimaw at sisiguraduhin kong hinding-hindi mo na siya makikita pa. Huminga siya ng malalim, inihahanda ang kanyang huling at pinakamalupit na bala. At ang babaeng yon, sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng pagkasuklam. Si Elisa. Sisirain ko rin siya. Ididemanda ko siya. Ipapakalat ko ang pangalan niya sa lahat ng media bilang isang homewrecker, isang babaeng sumira sa isang pamilya para sa pera. Ang tahimik niyang buhay, Marco. Wawasakin ko. Sisiguraduhin kong pagsisisihan niya ang araw na bumalik siya. Napatigil si Marco. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom, ngunit naramdaman niyang wala siyang lakas. Bawat salita ni Isabel ay isang tanikala na ipinulupot sa kanyang leg. Nakulong siya. Kung ililigtas niya si Leo sa pamamagitan ng pagsisiwalat ng katotohanan, sisirain niya ang kanyang karera, mawawala si Leo at mapapahamak si Elisa at ang tatlo pa niyang anak. Kung mananahimik siya, mananatili si Leo sa panganib at magiging bihag siya ng kasinungalingan ni Isabel habang buhay. Walang panalo. Lahat ay nawala. Tumingin siya sa mga piraso ng nabasag na larawan sa sahig. Ang kanyang mukha, ang mukha ni Isabel, ang mukha ni Leo, wasak. At sa kanyang isip, nakita niya ang mukha ni Miguel, ni Micaela, at ni Mateo. Ang mga batang nararapat sa isang ama, hindi sa isang duwag. Ngunit anong magagawa niya? Bawat galaw niya ay magdudulot ng kapahamakan. Naramdaman niya ang pagyanig ng kanyang cellphone sa kanyang bulsa. Kinuha niya ito. Si Elisa. Sinagot niya, ang kanyang lalamunan ay tuyo. Elisa. Ang narinig niya sa kabilang linya ay hindi ang kalmadong boses ni Elisa. Ito ay isang boses na puno ng takot. Marco, anong nangyayari? Tanong nito, ang paghinga ay putol-putol. Tumawag si Hector, gusto niyang makipagpalit. Si Leo para sa isa sa mga anak natin. Ang mga salita ay tumama kay Marco na parang isang bala. Napatingin siya kay Isabelle na nakatayo pa rin sa harap niya, ang kanyang mukha ay isang maskara ng tagumpay. Naintindihan niya ngayon. Hindi lang siya nakakulong. Ang buong mundo niya at ang lahat ng taong mahalaga sa kanya ay nasusunog. At siya ay nakatayo sa gitna ng apoy, walang magawa. Ang biyahe pabalik sa safe house ay ang pinakamahabang biyahe sa buhay ni Marco. Ang bawat ilaw ng poste na nadadaanan niya ay isang paalala ng liwanag na nawala sa kanyang buhay. Ang mga banta ni Isabelle ay umuugong sa kanyang isip, mas malakas kaysa sa ugong ng makina ng kotse. Sisirain ko ang karera mo. Hinding-hindi mo na makikita si Leo. Wawasakin ko siya. Para siyang isang taong nalulunod, at bawat pag-asang lumutang ay hinihila pababa ng mga tanikalang siya mismo ang pumayag na isuot. Ang kanyang ranggo, ang kanyang pangalan, ang kanyang kiperpektong kipamilya, lahat ng ito ay naging mga pader ng kanyang sariling kulungan. Pagpasok niya sa safe house, ang katahimikan ay sumalubong sa kanya. Nakita niya si Elisa na nakaupo sa sala, gising pa, naghihintay. Ang mga bata ay tulog na sa kabilang kwarto. Sa mukha ni Elisa, nakita niya ang bakas ng takot mula sa tawag kanina. Nang makita siya nito, agad itong tumayo. Marco. Anong sabi? Ano nang nangyari?
Tumingin si Marco sa babaeng nasa harap niya. Ang babaeng sinaktan niya. Ang babaeng pinabayaan niya. At ngayon, ang babaeng idadamay na naman niya sa gulo na siya ang may gawa. Hindi na niya kaya pang magsinungaling. Ang bigat ng lahat ng kasinungalingan ay pabagsak na sa kanya. Maupo ka, Elisa, sabi niya, ang kanyang boses ay pagod at basag. Naupo sila, may 1 metrong pagitan sa kanila, ngunit ang distansya ay parang isang malalim na bangin. Sinimulan niyang magsalita at nang magsimula siya, hindi na niya ito napigilan. Ikinuwento niya ang lahat. Ang paghaharap nila ni Isabel. Ang panloloko sa insurance. Ang katotohanan sa likod ng kwintas. Ang banta sa kanyang karera. Ang banta na kukunin si Leo. Ang banta na sisirain ang buhay ni Elisa. At ang huli, ang pinakamasakit sa lahat, ang katotohanang ang kapatid ni Isabel, si Hector, ang may kagagawa ng lahat. Habang nagsasalita siya, hindi siya makatingin ng diretso kay Elisa. Nakayuko siya, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa sahig, na parang isang kriminal na umaamin sa kanyang kasalanan. Inaasahan niya ang mga luha ni Elisa. Inaasahan niya ang kanyang galit, ang kanyang mga panunumbat. Nang matapos siyang magsalita, isang mahabang katahimikan ang namayani. Inangat niya ang kanyang tingin, handa na sa kung anuman ang ibabato nito sa kanya. Ngunit ang nakita niya ay hindi galit. Hindi takot. Nakita niya ang isang kakaibang katatagan sa mga mata ni Elisa. Ang babaeng mukhang marupok ay biglang naging matigas na parang bato. Ang mga kamay nito, na kanina nanginginig, ay kalmado na ngayon sa kanyang kandungan. Kaya pala, bulong ni Elisa, hindi sa kanya, kundi sa hangin. Kaya pala ganoon na lang ang galit niya. Tumingin ito sa kanya ng diretsyo, at sa unang pagkakataon, naramdaman ni Marco na hindi siya tinitingnan bilang si Major De Leon, kundi bilang si Marco, ang lalaki, ang ama, ang taong nagkamali. Wala na tayong aasahan sa pulis, Marco, sabi ni Elisa, ang kanyang boses ay malinaw at pinal. Ang pamilya niya ay maimpluwensya. Kokontrolin nila ang investigasyon. Kokontrolin nila ang istorya. Tayo lang. Napatingin si Marco sa kanya, naguguluhan. Elisa, hindi mo naiintindihan. Kapag kumilos ako, mawawala sa akin ang lahat. Ano ba ang lahat, Marco? Tanong ni Elisa, ang kanyang mga mata ay matalim. Ang posisyon mo. Ang pangalan mo. Mga bagay lang yan. Ang nakataya dito ay ang mga anak natin. 4 sila. Ang salitang 4 ay tumama sa kanya ng husto. Hindi anak mo at anak ko. Anak natin. Sa sandaling iyon, isang bagay ang nagbago sa loob ni Marco. Ang mga tanikala ni Isabelle ay nagsimulang gumaan. Ang mga pader ng kanyang kulungan ay nagsimulang magpakita ng mga bitak. Nakita niya ang katotohanan sa mga mata ni Elisa. Ang tunay na lakas ay hindi nasa ranggo o pangalan. Ito ay nasa paggawa ng tama, gaano man kabigat ang kapalit. At pagkatapos, isang bagay na hindi niya inaasahan ang ginawa ni Elisa. Iniunat nito ang kanyang kamay at hinawakan ang nanginginig niyang kamay. Ang init ng palad nito ay parang isang kuryenteng gumising sa kanyang natutulog na kaluluwa. Hindi ka na nag-iisa, Marco, sabi nito sa mahinang boses. Magkasama tayo dito. Sa mga salitang iyon, ang lahat ng takot ni Marco ay nawala, napalitan ng isang bagong damdamin, determinasyon. Tumayo siya. Kinuha niya ang kanyang cellphone. May isang huling pader na kailangan niyang gibain. Idinyal niya ang numero ng kanyang commanding officer, si General Pascual. General, sabi niya nang sagutin ito ang tawag. Major De Leon po. May kailangan po akong i-report. Huminga siya ng malalim. Ang kaso po ng pagkidnap sa anak ko, hindi na po ito isang random na kaso. Personal na po ito. May kinalaman po ang pamilya ng asawa ko. Dahil dito, hindi ko na po kayang pamunuan ang investigasyon ng walang kinikilingan. I'm officially resigning from SB post, effective immediately. Sa kabilang linya, narinig niya ang pagkabigla ng general, ngunit hindi na niya ito pinansin. Ibinaba niya ang tawag. Pakiramdam niya ay nabunutan siya ng isang napakabigat na tinik. Wala na siyang posisyon. Wala na siyang karera. Ngunit sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman niyang malaya siya. Humarap siya kay Elisa. Kailangan nating bumuo ng plano, sabi niya. Tayo lang dalawa.
Para makuha si Leo. Tumango si Elisa, ang kanyang mga mata ay puno ng tiwala. Habang papalapit ang madaling araw, nagplano sila. Isang plano na desperado, mapanganib at walang kasiguraduhan. Ngunit ito lang ang mayroon sila. Bago sumikat ang araw, sumakay sila sa kotse ni Marco. Habang binabaybay nila ang tahimik na mga kalsada ng Maynila, patungo sa lugar na ibinigay ni Hector, isang pakiramdam ng kapayapaan ang bumalot kay Marco. Sa tabi niya, si Elisa ay tahimik na nakatingin sa daan. Hindi na sila dalawang taong pinaghiwalay ng nakaraan. Sila na ay dalawang magulang na lalaban para sa kanilang kinabukasan. Ngunit hindi nila alam, sa di kalayuan, may isa pang sasakyan na sumusunod sa kanila. Sa loob nito, si Isabel, ang kanyang mukha ay isang maskara ng galit at determinasyon. Sa pamamagitan ng isang tracker na matagal na niyang inilagay sa kotse ni Marco, alam niya ang bawat galaw nito. At hindi niya hahayaang sirain ng mga ito ang kanyang huling pag-asa. Ang bodega ay malawak, madilim at puno ng mga anino. Ang amoy ng alikabok at kalawang ay nangingibabaw sa hangin. Bawat hakbang ni Marco sa sementadong sahig ay umuulit sa nakabibinging katahimikan. Sa tabi niya, si Elisa ay tahimik, ngunit nararamdaman niya ang tensyon sa bawat hibla ng katawan nito. Sa gitna ng bodega, sa ilalim ng isang nag-iisang bumbilya na nakabitin sa kisame, nakita nila sila. Si Hector. Ang kanyang buhok ay gulo, ang kanyang damit ay gusot. Ang kanyang mga mata ay ligaw, puno ng takot na malapit ng maging kabaliwan. Sa isang kamay, hawak niya ang isang baril. At sa kabilang kamay, mahigpit niyang hawak ang balikat ng isang batang lalaki na nakaupo sa isang silya. Si Leo. Ang kanyang anak. Nakita ni Marco ang takot sa mukha ni Leo, ang mga luha na tahimik na dumadaloy mula sa ilalim ng piring nito. Isang nag-aalab na galit ang kumulo sa loob ni Marco, isang galit na napakainit na kaya nitong tunawin ang bakal. Ngunit pinigilan niya ito. Ang kanyang isip na sinanay sa loob ng maraming taon bilang isang pulis, ang pumalit. Hector, sabi ni Marco, ang kanyang boses ay kalmado at matatag, kahit na ang kanyang puso ay parang sasabog. Pakinggan mo ako. Itigil na natin to. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang mga kamay, ipinapakita na wala siyang dalang armas. Wala akong dalang baril, Hector. Walang pulis. Tayo-tayo lang ang nandito. Mag-usap tayo. Huwag kang lalapit, sigaw ni Hector, ang baril ay nanginginig sa kanyang kamay. Kasalanan mo to. Kung hindi ka lang nagdala ng ibang babae sa bahay ninyo, hindi sana magkakaganito. Sinisira mo ang buhay ng kapatid ko. Ang kanyang mga salita ay puno ng baluktot na lohika, ang pag-iisip ng isang taong nasa dulo na ng kanyang lubid. Si Leo, Hector, sabi ni Marco, pinipilit na panatilihing kalmado ang kanyang boses. Wala siyang kasalanan dito. Bata lang siya. Pakawalan mo na siya. Bago pa man makasagot si Hector, isang malakas na tunog ang bumasag sa tensyon. Ang isang bakal na pinto sa gilid ng bodega ay bumukas ng malakas. Isang figura ang pumasok na tumatakbo. Si Isabel. Hector. Ano nang ginagawa mo? Sigaw niya, ang kanyang boses ay isang matinis na alingaw sa malawak na espasyo. Ang pagdating niya ay parang pagbuhos ng gasolina sa apoy. Ang mukha ni Hector ay lalong nagpakita ng gulat at pagkasuklam. 8. Anong ginagawa mo dito? Sinabi ko nang huwag kang susunod. Ibaba mo iyang baril. Ibigay mo sa akin ang pamangkin ko, siraulo ka, sigaw ni Isabel, lumalakad palapit, ang kanyang mukha ay puno ng galit na walang halong pag-ingat. Hindi. Sigaw ng isip ni Marco. Ang bawat hakbang ni Isabel ay nagpapalapit sa kanila sa trahedya. Isabel, tumahimik ka, utos niya, ngunit para siyang hindi narinig. Nakatutok na ngayon ang atensyon ni Hector kay Isabel. Ngunit sa pagkalito nito, isang boses ang marahang pumailan lang. Hector, sabi ni Elisa. Humakbang siya, hindi palapit, kundi sa gilid, para makita siya ni Hector. Ang kanyang mukha ay hindi galit, hindi takot. Ito ay puno ng isang malungkot na pag-unawa. Agad na napalingon si Hector sa kanya, ang pinagmulan ng lahat ng kanyang problema sa kanyang baluktot na pananaw. Itinutok niya ang baril kay Elisa. Ikaw ang may kasalanan ng lahat ng ito. Hindi kumurap si Elisa. Hindi siya umatras.
Pamilya rin ang iniisip ko, Hector, sabi niya, ang kanyang boses ay malumanay ngunit malinaw. Iniisip ko ang mga anak ko. Iniisip ko si Leo. Katulad mo na iniisip ang kapatid mo. Pero hindi ito ang paraan. Huminto siya saglit, hinayaan ang mga salita na lumubog. Walang sinuman ang mananalo dito. Lahat tayo, talo. Ang mga salitang iyon ay tila tumagos sa pader ng kabaliwan ni Hector. Sa isang saglit, nag-alinlangan siya. Ang kanyang mga mata ay lumipat mula kay Elisa, kay Isabel, at pabalik kay Leo. Iyon lang ang kailangan ni Marco. Ngayon na. Sa bilis na hindi inaasahan, sumugod si Marco. Ang kanyang buong katawan ay naging isang sandata. Bago pa man makapag-react si Hector, nasa ibabaw na niya ito. Isang sigaw. Isang pagpupumiglas. Pumutok ang baril. Ang tunog ay nakabibingi. Ang bala ay tumama sa kisame, nagbagsak ng alikabok at kalawang. Kasabay nito, mabilis na kumilos si Elisa. Tumakbo siya at hinila si Leo palayo sa gulo, tinatanggal ang piring sa mata at tape sa bibig nito, habang si Isabel ay napasigaw na lang sa takot. Mabilis ang pangyayari. Ginamit ni Marco ang kanyang bigat at ang kanyang training. Isang pihit sa braso, isang dagok sa likod ng tuhod, at si Hector ay bumagsak sa sahig. Ang baril ay gumulong palayo. Papa, sigaw ni Leo, ang kanyang boses ay basag sa pag-iyak, at tumakbo siya papunta kay Marco. Niyakap siya ni Marco ng mahigpit, ang kanyang mukha ay nakasubsob sa buhok ng kanyang anak. Okay na, anak. Ligtas ka na, bulong niya, ang kanyang sariling mga mata ay nag-iinit sa luha. Nang mga sandaling iyon, ang tunog ng mga sirena ay nagsimulang marinig, papalapit, papalakas. Ang mga pinto ng bodega ay muling bumukas ng malakas. Ngunit sa pagkakataong ito, mga unipormadong pulis ang pumasok, ang kanilang mga baril ay nakataas. Ang eksena ay nagyelo. Si Hector, nakahandusay sa sahig, sinusukuan na. Si Marco, yakap-yakap si Leo. Si Elisa, nakatayo sa gilid, ang kanyang kamay ay nasa dibdib. At si Isabelle, nakatayo sa gitna ng lahat, ang kanyang mukha ay isang maskara ng pagkagulat at pagkatalo. Habang dinadampot ng mga pulis si Hector, ang mga mata ni Isabel ay naghanap ng isang tao. Naghanap sila kay Marco. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang desperadong pakiusap, isang tahimik na pagsusumamo na ayusin niya ito, na ibalik niya ang lahat sa dati. Marco T. Bulong niya, ang kanyang pangalan ay isang tanong, isang huling pag-asa. Ngunit hindi tumingin si Marco sa kanya. Ang kanyang mga mata ay dumaan sa kanyang asawa, na parang hindi ito nakikita. Tumingin siya sa kabilang dulo ng bodega. Tumingin siya kay Elisa, na ngayon ay tahimik na umiiyak habang nakatingin sa mag-ama. Sa isang sulyap na iyon, ang lahat ay naging malinaw. Ang pagpili ay ginawa na. Ang lumang mundo ni Marco de Leon ay gumuho na. Lumipas ang ilang linggo. Ang ingay ng mga sirena ay napalitan ng katahimikan. Ang gulo ng media ay unti-unting humupa. Para kay Elisa, ang mga araw ay dumaan na parang isang panaginip, ngunit sa pagkakataong ito, isa itong panaginip na dahan-dahan niyang gustong maging katotohanan. Ang balita ay kumalat na parang apoy. Si Hector Valencia, naaresto. Si Isabel Valencia de Leon, iniimbestigahan bilang kasabwat. Ang kaso ay naging isang malaking iskandalo, ang kwento ng isang mayaman at makapangyarihang pamilya na nasira dahil sa kasakiman at pagsiselos. At si Marco de Leon. Ang pangalan niya ay nasa lahat ng dyaryo, ngunit sa ibang dahilan. Ang dating police major na nag-resign para iligtas ang kanyang anak. Ang bayaning ama. Iyon ang alam ng publiko. Ngunit ang alam ni Elisa ay mas malalim pa. Nasa safe house pa rin sila. Pero hindi na ito parang isang kulungan. Unti-unti nagkakaroon na ito ng buhay. Isang umaga, habang naghahanda siya ng almusal, nakita niya si Marco sa maliit nilang sala. Nakaupo ito sa sahig, seryosong-seryoso. Sa harap niya, nakaupo si Micaela, ang kanyang mahabang buhok ay nakalailay. Sa mga kamay ni Marco, isang suklay at 2 pirasong ribbon. Okay, bulong ni Marco sa sarili, hatiin sa 3 tapos, ang kanan sa gitna tapos ang kaliwad. Sinusubukan niyang tirintasin ang buhok ng kanilang anak. Ang kanyang malalaking kamay, na sanay sa bigat ng baril, ay alanganin at hindi sigurado. Ang resulta ay isang magulo at nakakatawang tirintas.
Papa, hindi po ganyan, sabi ni Micaela, tumatawa. Napakamot ng ulo si Marco, natatawa sa sarili. Sorry, anak. Practice pa tayo, ha? Napatigil si Elisa sa paghihiwa ng sibuyas, pinapanood sila. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang Marco sa harap niya ngayon ay ibang-iba sa Marco na una niyang nakilala, at lalong iba sa Major De Leon na umalis sa buhay niya. Ang lalaking ito ay mas totoo. Mas mahina, pero mas malakas sa paraang mas mahalaga. Kinagabihan, matapos mapatulog ang mga bata, naupo sila sa labas ng bahay, sa isang maliit na upuan. Ang hangin ay malamig at ang mga bituin ay kumikislap sa madilim na langit. Umalis na ako sa serbisyo, biglang sabi ni Marco, binasag ang katahimikan. Tinatanggap ko na ang anumang parusa na ibibigay nila. Pero hindi ko na kayang magsuot ng uniforme, Elisa. Tumingin siya kay Elisa, at sa unang pagkakataon, nakita niya ang buong bigat ng pagsisisi sa mga mata nito. Patawad, sabi niya, ang bawat salita ay mabigat. Patawad sa 8 taon na tiniis mo mag-isa. Patawad sa lahat ng kasinungalingan. Patawad dahil naging duwag ako. Hindi sumagot si Elisa. Ang mga salitang iyon, matagal na niyang hinintay. Ngunit ngayong narinig na niya, parang hindi na ito kasing halaga ng dati. Dahil ang pagpapatawad ay hindi na lang sa salita. Nakikita niya ito sa bawat kilos ni Marco. Nakikita niya ito sa paraan ng pagtuturo nito kay Miguel kung paano sumipa ng bola. Nakikita niya ito sa paraan ng pagbabasa nito ng kwento para kay Mateo gabi-gabi. Nakikita niya ito sa paraan ng pagtingin nito kay Micaela na parang ito ang pinakamagandang prinsesa sa mundo. Ang mahalaga, nandito ka na ngayon, sabi ni Elisa sa wakas. Ang isa sa pinakamalaking pagbabago ay ang pagdating ni Leo. 2 beses sa isang linggo, dinadala siya ng lola niya sa panig ng mga De Leon para makasama sila. Noong una, may pagkailang. Si Leo, na lumaki bilang nag-iisang anak sa isang malaking mansyon, ay hindi sanay sa ingay at gulo ng 3 maliliit na kapatid. Isang hapon, nakita ni Elisa si Leo na nakaupo sa isang sulok, pinapanood ang 3 na naglalaro. Lumapit si Miguel sa kanya, hawak ang isang bola. Kuya Leo, laro tayo, sabi ni Miguel. Umiling si Leo. Hindi ako marunong yan. Tuturuan ka namin, sabi ni Micaela, lumalapit din. Nag-alinlangan si Leo, pagkatapos ay dahan-dahang tumango. Sa loob ng ilang minuto, ang 4 na bata ay naghahabulan at nagtatawanan sa maliit na hardin. 4 na magkakapatid. Ang tanawin ay parang isang panaginip na hindi inakala ni Elisa na posible. Isang gabi, pagkatapos ihatid si Leo, lumapit si Marco kay Elisa. May hawak siyang isang susi. Nakahanap na ako ng lugar, sabi niya, ang boses ay bahagyang nanginginig. Inabot niya ang susi kay Elisa. Hindi ito malaking bahay, Elisa. Simple lang. Malayo sa gulo. Malapit sa isang magandang eskwelahan. Tumingin si Elisa sa susi sa kanyang palad. Isang ordinaryong piraso ng metal. Ngunit ito ang simbolo ng lahat. Hindi ito mansyon, patuloy ni Marco, ang kanyang mga mata ay naghahanap ng kasagutan sa mga mata niya. Hindi ko na kayang ibigay ang buhay na mayroon ako noon. Pero ipinapangako ko, sa bahay na yan, hindi na tayo magsisinungaling. Sa bahay na yan, bubuin natin sila. Huminga siya ng malalim. Ito ang tahanan natin, sabi niya, ang bawat salita ay isang pangako. Kung gusto mo. Tinitigan ni Elisa ang susi. Tinitigan niya si Marco. At pagkatapos, tumingin siya sa bintana, kung saan natatanaw niya ang kwarto, kung saan mahimbing na natutulog ang kanyang 3 anak. Ang kanyang pamilya. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata at tumama sa susi sa kanyang palad. Hindi ito luha ng lungkot o sakit. Ito ay luha ng isang bagong simula. Makalipas ang 6 na buwan. Ang amoy ng pritong isda at sinangag ay gumising kay Marco. Ang araw ay sumisilip pa lang sa bintana ng kanilang simpleng bahay, ngunit ang ingay ng buhay ay matagal nang nagsimula. Paglabas niya ng kwarto, ang eksenang bumungad sa kanya ay isang magulo, maingay at perpektong obra maestra. Sa kusina, si Elisa ay nagluluto, ang kanyang buhok ay nakatali sa isang simpleng bon. Si Micaela ay nasa tabi niya, masigasig na naglalagay ng mga plato sa mesa, kahit na ang ilan ay nakabaliktad. Sa sala, si Leo at Miguel ay nag-aagawan sa remote control ng
hindi sa paraang nag-aaway, kundi sa paraang ginagawa ng mga magkakapatid. At sa sahig, si Mateo ay masayang pinaglalaruan ang isang lumang laruang kotse, ang parehong kotse na minsan ay sumimbolo sa pinakamalaking takot ni Marco. Ngayon, isa na lang itong laruan. Good morning, Papa, bati ni Micaela, napansin siya. Good morning, Princess, sagot ni Marco, ginulo ang buhok nito. Lumapit siya kay Elisa at niyakap ito mula sa likod, ipinatong ang kanyang baba sa balikat nito. Ang bango naman yan, bulong niya. Ngumiti si Elisa, sumandal sa kanya saglit. Tulungan mo na yung dalawa doon bago pa nila masira ang Z. Ang buhay ay simple. Malayo sa kinang ng kanyang dating mundo. Nagtayo si Marco ng isang maliit na security agency. Hindi ito nagbigay sa kanya ng kayamanan, ngunit nagbigay ito sa kanya ng isang bagay na mas mahalaga, oras. Oras para ihatid at sunduin ang mga bata sa eskwela. Oras para turuan si Leo at Miguel na magbasketball sa likod bahay. Oras para maupo at pakinggan ang walang katapusang mga kwento ni Micaela. Oras para kargahin si Mateo hanggang sa makatulog ito. Si Isabel ay nasa ibang bansa na. Matapos ang isang mahabang legal na labanan, pumayag itong ibigay ang full custody ni Leo kay Marco kapalit ng kanyang katahimikan. Ang pangalan ng pamilyang Valencia ay nadungisan, ngunit hindi nawasak. Para kay Marco, iyon ay isang nakaraang hindi na niya kailangang balikan. Ang pinakamahalaga ay si Leo. Nakita ni Marco ang unti-unting pagbabago sa kanyang panganay. Ang batang laging tahimik at malungkot sa isang malaking mansyon ay natutong tumawa ng malakas, makipag-asaran at maging isang kuya. Isang hapon, habang naglalaro sila ng basketball, natumba si Miguel. Mabilis na lumapit si Leo. Okay ka lang, tanong niya, tinutulungan itong tumayo. Ganyan talaga. Sa susunod, wag mong pilitin yung layup kung may bantay. Ay dribble mo muna. Pinapanood sila ni Marco mula sa bintana, at isang pakiramdam ng kaligayahan ang bumalot sa kanyang puso, isang kaligayahan na napakalinis at totoo. Kinagabihan, matapos ang hapunan at ang mahabang ritual ng pagpapatulog sa apat na bata, naupo sila ni Elisa sa maliit na beranda sa harap ng kanilang bahay. Ang katahimikan ng gabi ay puno ng mga tunog ng buhay, ang huni ng mga kuliglig, ang malayong tahol ng aso, ang banayad na hangin. Hawak niya ang kamay ni Elisa. Ang kamay na ito, na minsan niyang binitawan, ay ang kanyang naging angkla. Naaalala mo ba yung gabi sa hardin? Tanong ni Marco sa mahinang boses. Tumango si Elisa. Ang gabi na nangako ka. Hindi ko natupad yung pangakong iyon, sabi ni Marco, may bahid ng pagsisisi. Pero, Elisa, hayaan mong gumawa ako ng bago. Tumingin siya sa mga mata nito, ang parehong mga mata na minahal niya sa ilalim ng puno ng sampagita. Ipinapangako ko, mula ngayon wala nang kasinungalingan. Wala nang takot. Tayo lang. Ang pamilya natin. Ngumiti si Elisa. Isang ngiting umabot sa kanyang mga mata, tinanggal ang lahat ng bakas ng lungkot na minsan ay nanirahan doon. Alam ko, sabi nito. Tumingin sila sa kanilang bahay. Isang simpleng bahay na may bubong na yero at mga dingding na pinipinturahan pa lang. Ngunit sa loob nito ay ang lahat ng bagay na mahalaga sa mundo. Ang pag-ibig, ang pagpapatawad, at ang pag-asa. Niyakap niya si Elisa. Habang nakatingin sila sa madilim na langit na puno ng mga bituin, alam ni Marco na natagpuan na niya ang kanyang tunay na yaman. Hindi ito nasa ranggo o pera. Ito ay nasa init ng yakap ng babaeng mahal niya at sa mga tawa ng apat na batang natutulog sa loob, panatag sa kaalamang mayroon na silang isang buong pamilya. Isang pamilya na binuo hindi sa kabila ng mga pagkakamali, kundi dahil sa mga ito. Salamat, bulong ni Marco sa hangin. Salamat sa pagbalik. Sumandal si Elisa sa kanyang balikat, ang kanilang mga puso ay tumitibok bilang isa. Sa wakas, pagkatapos ng mahabang paghihintay, sila ay nakauwi na. At dito nagtatapos ang kwento ni na Marco at Elisa. Sa aming mga minamahal na tagapakinig, sa inyong mga kadrama na walang sawang sumubaybay, isang taos pusong pasasalamat po sa inyong pagsama sa amin sa bawat kabanata ng paglalakbay na ito. Ang pagsulat sa kwento ni na Marco at Elisa ay isa ring emosyonal na paglalakbay para sa akin. Kasama ninyo akong naramdaman ang bigat ng bawat desisyon, ang sakit ng bawat kasinungalingan, at ang tamis ng bawat sandali ng pagpapatawad.
Ninais kong iparamdam sa inyo ang bawat tibok ng kanilang puso, ang tahimik na sakripisyo ni Elisa at ang napakabigat na pagsisisi na pinasa ni Marco. Ang kwentong ito ay isang paalala na ang tunay na pag-ibig ay hindi tungkol sa isang perpektong nakaraan, kundi sa tapang na harapin ang isang hindi perpektong kinabukasan ng magkasama. Ito ay tungkol sa pagpapatawad, hindi lang sa taong nagkasala sa atin, kundi lalo na sa ating mga sarili. At higit sa lahat, ito ay isang paalala na ang isang tunay na pamilya ay hindi nabubuo sa dugo lamang, kundi sa pundasyon ng pagtanggap, pag-unawa, at sa pagmamahal na hindi kailanman sumusuko. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong saloobin. Ano ang inyong naramdaman? Aling eksena ang pinakatumatak sa inyong puso? Mag-iwan lamang po ng komento sa ibaba. Muli, maraming salamat po sa inyong oras at sa inyong pakikinig. Hanggang sa ating susunod na kwento. Ito ang inyong lingkod na laging umaasang maantig ang inyong mga puso.